Dear IFM, hello sa inyo mga idol. Tawagin niyo na lang sana ako sa pangalang Sunshine mula sa Marikina City. Alam ko na marami ang maiinis at huhusga sa akin sa kwentong ibabahagi ko ngayon. Handa naman ako sa ganung bagay. Hindi ko lang naman kasi na ma-share kung ano ang mga natutunan ko sa buhay. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Isang single mother ang mama ko dahil matagal nang namatay ang papa ko. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Nakakapag-aral naman kaming lahat. Nakakakain ng 3 beses sa isang araw. At hindi masyadong problema ang pagbibigay sa amin ng allowance. Pero kahit ganun, hindi ako masaya sa pamilya namin. Bakit? Diretso ko nang sasabihin sa inyong lahat. Ikinakahiya ko ang mama ko. Yun lang at wala nang iba. Uy, pakisabi kay tita, salamat dito sa spaghetti Hindi pa man ako nakakabawi dun sa dinner treat niya nung isang gabi. Ginawan pa niya ako nito. Grabe talaga. Ang sabi niya kasi, ang sarap mo daw kasing lutuan. Lahat daw masarap sa'yo. Saka, inuubos mo talaga kaya hindi sayang ang effort. Alam mo ba na habang ginagawa niya yan, sinasabayan niya ng sermon na ang sabi mag-aral na raw ako magluto para sa'yo. Para naman daw nilulutuan kita. Hindi pwedeng ikaw lang parati. Hoy, alam mo, medyo tama yung mama mo, Han. 20 years old ka na pero hindi ka man lang marunong magsaing sa kalan. Alam mo, puro ka kasi rice cooker. Lalaki ka nga talaga, no? Grabe ka naman. Hoy, hindi Marunong naman ako magsahing kahit papano. Pero, sige, ganito na lang. Huwag ka mag-alala. Pag-aaralan ko magluto. Kasi ayokong kikilos ka sa bahay. Sayang naman yung kutis mo. Kung matatalsikan lang yan ng mantika. Oo nga. Alam mo, sayang naman kasi yung paggamit ko ng White Rose Papaya Soap with vitamin B3. Pero mukhang ayos lang din naman kasi kapag ni-regular use naman yun, papaya puti in as early as 7 days. Uy, pero pakisabi na lang talaga kay tita, salamat sa uulitin ka mo. Pero alam mo, natutuwa ako sa mga magulang mo kasi ang babait nila. Kahit may kaya kayo sa buhay, hindi sila mayabang tulad ng iba dyan. Parati kasi nilang sinasabi na kahit ikaw na raw yung pinakamayamang tao sa mundo, magiging baliwala yun kung hindi ka magpapakumbaba. Kung hindi mo itatapak yung mga paa mo sa lupa. Kaya ayun, ganun sila kapait. Ang swerte-swerte mo, no? Kasi sila yung naging magulang mo. Oo naman, no. Ako na ang pinakamaswerteng anak sa buong mundo. Nagkaroon kasi ako ng supportive at mapagmahal na magulang. Ikaw? Anong ako? Yung mama mo. Anong klaseng nanay ba yung mama mo? Anong trabaho niya? Naman Malapit na tayo mag-1 taon, no? Pangalan lang ng mama mo ang alam ko. Tapos, hindi mo man lang ako dinadala sa bahay niyo. Kasi nga, 'di ba, magulo nga yung bahay namin. Kaya nakakahiya tuloy tumanggap ng bisita. Ano naman ngayon? Presidente ba ako ng Pilipinas para maglagay ka pa ng red carpet sa bahay niyo pag darating ako? Kahit na, nakakahiya pa rin. Tsaka pangit yung bahay namin. Magkakasakit ka lang doon sa dami ng alikabok. Ang OA nito. Ano ba yung bahay niyo? Haunted house? Maraming agiw? Ay, Han, hindi naman bahay niyo ang pupuntahan ko. Pamilya mo. Gusto ko silang makilala. Lalo na yung mama mo. At syempre, gusto ko rin na makilala nila ako. Seryoso ko naman sa akin, di ba? Oo, pinakilala na nga kita sa mga kapatid ko, di ba? So, ibig sabihin nun, seryoso talaga ako sa'yo. Oo nga, sa mga kapatid mo. Pero sa mama mo, hindi pa Hindi ko nga alam kung ano itsura niya Bakit ba parang ayaw mo akong ipakilala sa kanya? Ano, kinakahiya mo ba ako? Ay, ano ka ba? Kahit kailan hindi nangyari yun. Kung ganun pala, dalhin mo na ako sa bahay niyo. Magulo nga. Okay. Sige, ganito na lang. Kayain natin ang mga kapatid mo at mama mo na kumain sa labas. Ano, game? Hindi pwede. Busy sila Kahit weekend, busy pa rin sila? Pumayag ka na please. Okay, sige na. Pag-iisipan ko na. Huwag mong pag-isipan.
Ito naman, dapat nga sila ang unang nakakaalam na boyfriend mo ko eh. Bahala na. Sige na, halika na. Umalis na tayo, baka gabihin pa tayo sa daan. Ha? Ay, oo na, sige na. Sa lahat ng mga naging boyfriend ko, wala ni isang nakilala ang mama ko. Hindi ko naman kasi sila pinapakilala dahil nahihiya ako. Naiisip ko kasi na baka nalaman nila ang totoo, hindi nila maintindihan. Na baka pati ako mahusgahan ng wala sa oras. At ganun din ang ginagawa ko kay Joey. Hanggat kayang tanggihan na makilala niya ang mama ko, tatanggihan ko pa rin. Ay, mabuti naman, mahaba-haba rin yung tulog ko. Ay, anong oras na kaya? Ay, mag-aalas 6 na pala ng gabi. Naku, kailangan ko nang magluto ng hapunan. Ako na ang magbubukas ng pinto, anak. Hindi ho, ako na. Sige. Magbibihis na ako para makaalis na ako papuntang trabaho, ha? Sige po. Oo, nandyan na. Hi, Han. Oh, anong ginagawa mo rito? Ano pa ba? Di binibisita ka. Wait lang. Paano mo nalaman yung bahay namin? Di tinanong ko kay Christine. Kasi nung sinabi mo yung address mo, hindi naman kumpleto. Kaya yung kaibigan mo na lang yung tinanong at kinulit ko. Ayaw niya pang sabihin sa akin kung hindi ko lang sinuhulan ng kape. So, ano? Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob? Kasi magulo kasi. Magulo yung bahay. Nga. Magulo nga. Hindi naman eh. Tignan mo, ang ganda nga ng ahis ng bahay niyo. Magulo na ba yun para sa'yo? Hindi. Kasi, may sakit kasi ako. Yun talaga yun. Sandali. May sakit ka? Hindi mo man lang sa akin sinabi? Kasi ayokong mag-alala ka. Kaya, sige na, Han, ha? Uwi ka na. Baka mamaya maawa ka pa sa akin. Medyo, sumasama na nga rin yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, actually nagpapahinga na nga lang ako ngayon eh. Sige na, uwi ka na, ha? Sigurado ka ba? Pwede naman kitang alagaan dyan eh. Hindi na. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Pasensya ka na talaga, Han, ha? Hindi kita maasikaso ngayon. Ayaw kitang mahawaan eh. Tsaka sa susunod, mag-text ka muna bago mo pupuntahan para naman, hindi naman nasasayang yung effort mo, ha? O sige. O basta ganito ha, kita na lang tayo bukas sa eskwelahan. Sige. Text mo ko ha pag nakauwi ka na, okay? Bye, love you. I love you too. Ay, muntik na yun ha. O yun ba ang boyfriend mo? Bakit hindi mo pinapasok? Hindi po. Nagmamadali kasi siya eh. Ang gwapo niya. At mukhang mabait. Gaano na kayo katagal? 9 months na po. 9 na buwan na pala kayong dalawa. Bakit hindi mo pa sa akin pinapakilala? Gusto ko rin naman makilala yung mga taong pumapasok sa mundo mo. Ma, ano ba sa tingin nyo bakit ayoko siyang ipakilala sa inyo? Hindi ko nga magawang papasukin dito sa bahay. Ipakilala ko pa kaya? Pwede ba, Ma? Anak, boyfriend mo yung lalaki na yon. Hindi ba may karapatan ako makilala siya lalo na't hindi naman ho kailangan. Tsaka wala naman talaga akong balak papuntahin dito si Joey eh. Dahil ba nandito ako? Dahil ganyan ka. Sunshine, anak. Alam mo naman na ito talaga ang trabaho ko, hindi ba? Ito ang bumubuhay sa atin. Alam ko naman ho yun. Pero bago kita intindihin, baka naman pwedeng intindihin niyo muna ako, ano? Dahil kapag nalaman ng boyfriend ko yung trabaho niyo, ikakahiya rin ako nun. Hindi naman siguro. Nakikita ko naman na mabuting bata yung boyfriend mo. At mukhang mahal ka niya talaga. Yun na nga ho eh. Kaya ayokong isakripisyo yun. Relasyon na lang namin ni Joey ang matino sa buhay ko. Huwag niyo nang guluhin.
Mas maganda na to. Dahil ayokong mapahiya nang wala sa oras. Sunshine. Noon pa man, sobrang tutol ako sa trabaho ni Mama. Ilang beses ko rin naman siyang sinabihan na umalis na ron. Pero parang hindi naman niya ako naririnig. Parang gusto pa nga niya napapahiya kaming mga anak niya dahil sa klase ng trabahong meron siya. Salamat. Malapit na ako sa bahay, makakapagpahinga na rin ako sa wakas. Ikaw talagang bata ka. Ay nako, pasensya na po ma'am. Ano ka ba? Sabi ko, Tita Glenda na lang ang itawag mo sa akin. Okay po, sige po. Tita Glenda. O, paano po yan? Next time po ulit ha. Sasabihan ko na lang si Sunshine. Nakakainis naman eh. Oo, alam mo naman ang girlfriend mo. Alam mo Ma! Anak, nandiyan ka na pala. Hi Han. O ano ginagawa mo dito? Dumadalaw ulit. Halos ilang araw na kasi tayong hindi nagkikita maski sa school eh. Kaya eto, sinurpresa na kita. So kanina ka pa nandito? Oo. Pinagstay lang ako ni tita kasi nung dumating ako wala ka pa. Tapos ito, Halika na nga, umalis na tayo. Bakit? Wag na, anong bakit? Basta halika na. Kunin mo na yung gamit mo, alis na tayo. Teka, sandali lang. Sunshine, anak. Dito na lang kayo maghapunan ni Joey. Magluluto ako ng tinolang manok. Ganun po ba, tita? Kung hindi niyo po na itatanong, paborito ko po yung tinolang manok. Hindi na. Sa labas na tayo kakain, okay? Ba't sa labas pa kung pwedeng dito na lang? Igagastos pa tayo dun eh. Oo nga naman, anak. Dito na kayo maghapunan ni Joey. Hindi na ho. Aalis na kami. Halika na, Han. Bilisan mo. Ay nako, ito naman oh. Sige na nga. Sige po, tita. Una na po kami. Salamat po pala sa masarap na merienda at saka sa kwentuhan. Ano ka ba? Walang anuman yun. O pumunta ka ulit, ha? Ipapatikim ko naman sa'yo yung specialty kong Maha Blanca. Sige po. Thank you po. Bye. Anong napagkwentuhan niyo ni Mama? Wala naman. Mga simpleng bagay lang. Bakit? Wala na siyang ibang sinabi sa'yo? May mga kinwento ba siya? May sinabi ba siya tungkol sa pamilya namin? Tungkol sa kanya? Alam mo, pwedeng isa-isa lang. Sunod-sunod yung mga tanong mo eh. Bakit ba parang masyado kang napaparanoid dyan? Ano naman ngayon kung sabihin niya sa akin lahat ng tungkol sa pamilya niyo? May karapatan naman akong malaman yon dahil boyfriend mo ko. Ano nga kasi? May sinabi ba siya sa'yo, Joey? Sagutin mo naman ako. Imposibleng wala siyang sinabi sa'yo. Gusto kong malaman kung ano yon. Bilisan mo. Oo na, sige na. Sinabi niya sa akin kung ano yung trabaho niya. Is it? Kung ano yung paghihirap niya para lang buhayin kayong tatlo. Kung gaano siya nasaktan nung pinaampon niya yung kapatid mo. Okay. Pero pwede ba? Sa susunod, magpapaalam ka muna sa akin bago ka pumunta sa bahay. Dahil ba ayaw mo makausap ko yung mama mo? Para hindi ko siya makilala? Oo. Dahil nahihiya ako sa'yo. Bakit? Dahil sa trabaho ng mama mo? Ayos lang naman sa akin yun eh. Bakit kailangang itago yun sa akin ha? Kasi ikakahiya mo rin ako. Bakit sino bang may gustong magkaroon ng girlfriend na ang pangit ng buhay ng pamilya? Na may ganong nanay, ha? Sino bang nagsasabi sa'yo na kinakahiya kita bilang girlfriend ko? Alam mong hindi ako ganong klaseng tao. Mahal kita at tanggap ko kung anong klaseng buhay ang meron ka. Ay nako, sa una lang yan. Pero hindi magtatagal, lalayuan mo rin ako. Hindi nga kasi ganun ang nangyayari. Bakit pa pinapangunahan mo yung mga bagay-bagay ha? Kasi sigurado ako sa bagay na yun eh. Kaya nga ayoko makilala mo yung nanay ko dahil ayoko na pati ako ikahiya mo. Sige nga, paano mo sasabihin sa mga magulang mo na GRO ang nanay ng girlfriend mo? Kita mo na? Kaya hanggat maaari, tinatago ko lahat. Ikaw na nga lang yung meron ako eh. Yung relasyon na nga lang natin yung maayos sa akin, tapos magugulo pa. Pero mama mo siya. Diba, dapat hindi mo siya kinakahiya? Sige, magpalit tayo ng pwesto.
ikaw ang nasa sitwasyon ko. Ano, hindi mo rin ba gagawin yung ginagawa ko? May rason ako kung bakit ako ganito. Kasi kahit bali-baliktarin man natin ang mundo, isa siyang malaking kahihiyan sa buhay ko. Alam ko naman na ginagawa lang niya dahil kailangan namin ng pera. Kailangan niyang buhayin kami magkakapatid. Pero ang hindi ko lang talaga maintindihan, bakit sa dinami-rami ng trabaho sa mundo? Bakit yun pa? Bakit kailangan niyang bigyan ng isang malaking kahihiyan ng pamilya namin ng dahil lang sa pera? Dahil sa hindi ko naman makumbinsi si mama na magpalit ng trabaho, hindi ko na lang siya pinapansin sa bahay. Dinadaan-daanan na parang isang hangin na hindi nakikita. Pero hindi ko naman inakala na maliban sa pagiging GRO niya, meron pa pala siyang isang mabigat na ginawang kahihiyan namin. Umahon ka na kaya dyan sa inihigaan mo? Tinatamad pa kasi ako eh. Alam mo naman na sa dami ng ginagawa natin sa school, 'di ba? Thesis, research paper, projects. Ay, ako. Napakasarap humilata buong araw. So, hindi ka pa naliligo? Iyo. Wow, kung makaiyo ka naman dyan ha. Hoy, excuse me, naligo na ako no. Nakaligo at nakapag-toothbrush na ako. Unique toothpaste pa nga yung gamit ko eh. Kasi may Max Protect formula na yon. Kaya mas alaga, mas protektado with Unique. Oo na. Alam mo, masyado kang defensive. O basta bukas ha, maaga kitang susunduin dyan. Kasi dapat, alas 6 pa lang, bumabiyahe na tayo. Sige. Mag-a-alarm ako ng 5 beses ha. Asya, sige na. May gagawin na ako. See you tomorrow. Love you. Bye. Love you too. Bye. Ang kapal talaga ng mukha mo! Kabit! Nakikiusap ako, huwag kayong gumawa ng iskandalo rito. At ako pa talaga nag-eskandalo dito, ha? Ako ba yung kabit? Ano yun? May away ba sa labas? Teka nga. Umalis ka na rito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakakalbo! Anong nangyayari? Anak, pumasok ka na sa loob ha. Ako nang bahala rito. Sige na. Sandali nga ho, ano ho bang nangyayari? Bakit kayo sumisigaw dito sa harap ng bahay namin? Hindi mo ba alam kung ano yung ginawa ng nanay mong magaling, ha? Naging kabit lang naman siya ng asawa ko. Narinig mo ba ako, ha? Kabit! Yang nanay mo! Tama na! Pinapatigil mo ako, ha? Bakit? Ha? Kasi nahihiya ka sa anak mo? Dapat ka lang mahiya dyan sa kalandian mo! Nasabi mo na ang lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Ngayon pwede lang ha. Umalis ka na. Matagal na kaming wala ng asawa mo at hindi naman seryosohan yon. Paano ko maniniwala sa'yo na wala na kayo ng asawa ko? Dakilang sinungaling ka, di ba? Malandi pa! Kasi yun ang totoo! Wala na kami ng asawa mo! Kahit tanungin mo pa siya, maniwala ka sa akin! Sa bagay, hindi naman talaga magtatagal sa'yo ang asawa ko. Paano? Hindi ka lang malandi, mukha ka pang pera. Kaya pwede ba? Layuan mo ang asawa ko, ha? Kung ayaw mo mabulok ka sa kulungan. Kaalis na nga dito. Nandidiri ako tuwing nakikita kita. Hoy, iha, pakibantayan mo nga yung nanay mo, ha? Baka kasi sa ibang ibon na naman magpugad. Ay, naku. Anak, pasensya ka na ha. Hindi ko naman alam na hahantog sa ganito ang lahat eh. Seryoso ka ba? Di ka na nakontento sa pagiging GRO mo, nangabit ka pa? Ano, lahat na lang ba talaga ng kasalanan sa mundo gusto mong gawin? Maawa ka naman sa kaluluwa mo. Sunog na yan sa impyerno. Kailangan kong gawin yun eh. Intindihin mo naman ako. Intindihin? Paano Saan dun yung kainti-intindi? Wala. Dahil kahit anong paliwanag nyo, kahit kailan, hindi na magbabago ang tingin ko sa'yo na wala ka talagang kwentang nanay.
Kung wala akong kwentang nanay, di sana pare-parehas tayong nasa kali ngayon. Pare-parehas tayong kumukulo ang mga sikmura. Pero alam niyo rin ba yung pakiramdam, ha? Na sa tuwing lalabas ako sa pintong yan, samot-saring patay yung nakatingin sa akin, ma. Hindi ka pa nakontento? Ha? Sinagad mo pa! Ginawa mo pang kabit yung sarili mo, ma! Kinakailangan kong gawin yon. Kinailangan ko magmukhang pera para sa pamilya natin. Dahil nanay ako, Sunshine. May mga anak na umaasa sa akin. Hinayaan kong masira ang pagkatao at reputasyon ko para lang mabuhay ko kayo. Nagbingi-bingihan ako sa mga sasabihin ng iba para mapag-aral ko kayo. Dahil uulitin ko, ha? Nanay ako. Kahit na. Bakit, ma? Pwede ka namang mamili, di ba? Pero ano, ganitong klaseng buhay na pinili mo. Kaya pwede ba? Pwede ba wag mo kaming dahilan dyan? Ha? Sa pagiging mukhang pera mo. Itong mukhang pera na ikinahihiya mo, nilalait mo, binabastos mo. Ito ang dahilan kung bakit makakapagtapos ka sa pag-aaral mo. Kung bakit nararanasan mong kumain ng 3 beses sa isang araw. Kung bakit hindi mo naranasang mamalimos sa kalsada. Kasi itong mukhang pera na to, ha? Itong malandi na sinasabi mo, ginawa ang lahat para gumanda ang buhay mo. Pasensya ka na, ha, Sunshine? Pasensya ka na kung ganitong klaseng nanay ang napunta sa'yo. Pasensya ka na kung hindi ako ang katulad ng ibang nanay dyan, na kung pwede lang akong humiling sa Diyos na palitan niya ako sa mga buhay ninyo. Ginawa ko na eh. Kasi ito lang naman ako eh. Ganitong klaseng nanay lang naman ako, Sunshine. Araw ding yon, lumayas ako sa bahay at nakituloy sa kaibigan. Hindi ko na kasi kinaya ang mga bagay na pinapasok niya sa pamilya namin. Sobrang hiyang-hiya na ako sa lahat. Wala na nga ako mukhang maiharap sa iba. Dahil lang nakikita nila, ako yung anak ng isang GRO at kabit na babae. Bakit ba parang iniiwasan mo ako? Hindi naman. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Ayoko mo nang makipag-usap kahit kanino. Ayokong maisip kung ano man yung problema ko ngayon. Tulad ng ano? Tulad ng kaaway niyo ng mama mo? Tungkol ba dun sa sumugod na babae sa kanya noong isang araw? Paano mo nalaman yun? Okay. Bago ka mag-react, magpapaliwanag muna ako. Nung gabing naglayas ka, tinawagan kasi ako ng mama mo. Humihingi ng tulong. Nagtatanong kung saan ka raw ba pwedeng pumunta. Kasi ang sabi niya, basta alam lang daw niya kung nasan ka, hindi na siya kakabahan. Oh, anong sabi mo? Hindi wala. Kasi hindi ko naman talaga alam kung saan ka pwedeng pumunta eh. Buti na nga lang nakita ko si April. Kaya ayun, sinabi niyang dito ka muna tumutuloy. Kaso nung pumunta ako, wala ka rito. Baka naman nandito ka lang pero di ba lang talaga ako pinagbubuksan ng pinto? Kasi nga, tulad nga ng sabi ko kanina, ayoko munang makipag-usap sa kahit na sino. Naiintindihan ko naman yun, pero mag-iisang linggo na. Di pa rin ba humuhupay ang galit mo? Ano ba kasi talagang ginagawa mo dito? Hindi ako naniniwala na gusto mo lang akong kumustahin. Okay. Pinapunta ako ng mama mo. Iniisip niya na baka ako ang makapagpabago ng isip mo. Obviously, hindi naman mangyayari. Ang gagawin natin dito, syempre, kakausapin kita. Wala akong sasabihin, okay? Alam
Alam ko na may kasalanan ng mama mo. Pero hindi naman tama na pagsabihan mo siya ng kung ano-ano na lang. Tama na nga. Pwede. Alam mo, hindi ako titigil dito hanggat hindi mo ako naiintindihan. Alam mo, Sunshine, ang problema kasi sa'yo, sarado ang isip mo. Ang gusto mo, ikaw lang palaging iniintindi. Ikaw ang uunahin. Ikaw ang papakinggan. Bakit ba? Pinakinggan ko na nga siya, di ba? O pero pasensya na lang dahil hindi ko matatanggap yung paliwanag niya. Isipin mo na lang, kaya niya ginagawa yon ay para sa'yo. Ang hirap-hirap kaya ng sitwasyon ng mama mo. 3 niya kayong pinag-aaral. Siyempre, nandiyan pa yung mga babayarang bills, pagkain, at saka allowances nyo. Hindi mo walang ba naisip yun? Bakit? Yun lang ba ang alam niyang trabaho? Ang dami-daming trabaho dyan eh. Oo, sige. Granted na hindi yun ang trabaho niya. Iba. Tapos, parati kayong magkukulang sa pera. May kailangang huminto sa pag-aaral. Kapag nauospital ang kapatid mo, problemado kayo sa pera. Siyempre, sino ang masisisi? Mama mo na naman, di ba? Bakit? Alam mo, hindi mo naman ako maiintindihan eh. Hindi naman kasi ikaw yung napapahiya. Hindi ikaw yung nakakarinig ng mga sinasabi ng ibang tao. Pero mama mo yun. Di ba nga dapat ikaw ang unang nagtatanggol sa kanya? Dapat ikaw ang unang umiintindi. Teka, sandali nga. Bakit mo ba siya kinakampihan? Dahil naaawa ako sa mama mo. Ang parati mo lang kasing nakikita, yung mga pagkakamali niya, yung mga pagkukulang niya. Pero sige nga, nakita mo ba yung mga paghihirap niya para sa'yo? Hula ko ha, hindi. Iyak nang iyak si tita sa akin dahil nasaktan siya sa mga sinabi mo. Bakit? Sa tingin mo ba, madali sa akin na makitang binabastos yung nanay ko? Ha? Hindi. O ano magagawa ko? Trabaho niya yun eh. At dahil trabaho niya yun, wala na siyang ibang dinala sa bahay kundi kahihiyan. Well, ano nga bang maasahan ko sa'yo? Ni minsan, hindi mo naranasan yung naranasan ko. Kasi yung mga magulang mo, edukado, may magandang trabaho, at higit sa lahat, hindi nakakahiya. Akala ko, matalino ka. Pero hanggang pang-academics ka lang pala. Mas mo talaga matalino ka? Hindi mo pagsasalitaan ng kung ano-ano ang mama mo. Sa totoo niya, naiintindihan ko yung galit mo. Pero nag-sorry na siya eh. Nagpaliwanag na siya. Alam mo, ang problema sa'yo, hindi mo siya tinatanggap. Kung nakakahiya siyang nanay, ikaw naman yung klase ng nakakahiyang anak. Dahil mismong nanay mo, binabastos mo. Ilang araw ko rin pinag-isipan ng lahat ng mga sinabi sa akin ni Joey. Alam ko naman kasing tama siya at ako yung mali. Pero kung sino man ang nasa sitwasyon ko, malaki ang posibilidad na ganito rin ang mararamdaman. Nalipas ko pa ang 1 linggo saka ako umuwi sa bahay. Ganun pa rin ang nangyayari. Hindi ko pa rin pinapansin si mama. Hanggang sa napansin ko na lang na parang dumalang na lang siyang umalis ng gabi. Hindi ko tuloy alam kung anong klaseng pagbabago ang nakikita ko. Anong gagawin niyo dyan? Eto ba? Ibebenta ko. Mag-uumpisa na kasi ako mag-online selling eh. Buti nga't nandyan ang tita Agnes mo ay siyang tutulong sa akin sa mga gagawin ko. Di ba mga ganitong oras ang pasok niyo? Bakit parang hindi pa kayo nakabihis? Umalis na ako doon. Po? Nung umalis ka kasi, ang dami kong na-realize. Ma, Tama ka anak. Kahit anong hingi ko sa'yo ng respeto, kung hindi naman kita bibigyan ng rason para respetuhin ako, paano mo nga naman gagawin yun, hindi ba? Kaya sabi ko, hanggat may pagkakataon pa akong bumawi sa'yo at sa mga kapatid mo, babawi ako. Ma, ako naman talaga yung dapat humihingi sa inyo ng tawad eh. Kasi kahit alam ko na hindi mo naman pinili talaga yung ganyang trabaho eh. Ginawa mo pa rin para sa aming magkakapatid. Mali. Ako ang dapat humingi ng tawad. Oo, masakit ang mga sinabi mo sa akin pero anak, totoo naman eh.
Totoo na isa akong malaking kahihiyan sa pamilya natin. Pero huwag kang mag-alala ha. Magbabago na ako. Ayoko nang ikinakahiya mo ko. Pero ma, sorry pa rin talaga ah. Alam nyo, hindi ko naman dapat sinabi yung mga ganun sa inyo eh. Ano ka ba anak? Ayos lang. Naiintindihan ko. Basta, simula ngayon, mas magiging mabuting mama na ako para sa inyo. Pangako yan. Pagbubutihin ko ang lahat ng gagawin ko para sa pamilya natin. Lahat naman ng pagbabago, hindi nangyayari sa iisang araw lang. Kumbaga, step by step. Dahan-dahan lang. At yun ang nakita ko kay Mama. Tuluyan na nga siyang umalis sa madilim na mundo na yon. At nag-online selling na ngayon. Mabilis siyang nakakabenta kaya hindi rin madalas ang pagkakalugi niya. Habang ako naman, sinikap kong makapagtapos sa pag-aaral para ako na ang magpapaaral sa mga kapatid ko. Responsibilidad ko kasi yon bilang panganay ng pamilya namin. Sa ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Pero hindi na lang si Mama ang nagtatrabaho, kundi ako rin. Kaya medyo naging madali na ang lahat. Pagdating naman sa aming dalawa, medyo okay na kami. Dahan-dahan lang din. Step by step. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito mga idol. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras para mapakinggan ang kwento kong ito. Nagpapasalamat. Sunshine. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.